So tingnan natin yung itsura niyan. And ayan po yung kanyang mga dahon. Pong isang halaman na sa tingin ko ay damo-damo lang ano. Pero po sa ubot sipon, dito po sa ating ginagamit yan ano, as remedy. Paano nga ba igadigaran? Yan. Pwede pong strain natin yung mga dahon-dahon, tapos kukunin lang. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan po natin at itatampok sa video natin ngayong araw na ito, yung pong isang halaman na sa tingin ko ay damo-damo lang ano, pero malaki po yung benepisyo na may ibibigay sa atin ano. Usapang medicinal plants na naman po tayo ngayon, kasi alam ko namimiss nyo ito dahil yung iba po sa atin, mga kababayan natin na walang pambili ng gamot at syempre mas inuuna nila yung pagkain ano. Baka po sakaling makatulong ito sa inyo no. Nung bata pa po ako, natatandaan ko meron kaming ginagawang gamot na halaman ano. Ito po yung tinatawag na higat-higaran. Yung higat-higaran po, parang damo lang siya na nagkalat po dun sa aming bakuran ano. At pinakukuha po yan ng lolo't lola ko. Tapos ginagawa po naming tea. Minsan naman po kinakatas. So yan po, ngayon hindi ko na siya masyadong napapansin kasi ako marami na akong halaman like house plants, yan mga cactus and succulents, meron akong mga pang display na halaman, pero yung mga halaman na meron pong benepisyo na naipapanggamot natin, minsan hindi ko na napapansin ano. At ngayon nga pong araw na ito, subukan nating hanapin ano, o tingnan kung ano yung itsura nung sinasabi ko po sa inyong halaman ano. At iikot tayo dito sa vicinity natin, tingnan natin kung meron pa nung halamang yan, yung higat-higaran. Yan po ang ating gagawin sa ating pagbabalik, kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MTV, at ngayon nga po maghanap tayo no. Doon kaya sa may bukid meron ano. Kasama ko po si Una. Ayan, nagtatayaan sila dito na waiting police. Huliin niyo po to. Ayan. Anyways, nandito po tayo ngayon. At unang tara hanapin natin. Dito tayo magtingin-tingin kung meron tayo nakita. Dito? Wala ka nakita. Sige, maghahanap tayo dito ha. Tingnan nyo. At sana makita natin yung higat-higaran. So dito, yun yung mga damo-damo dito no? Ang daming mga damo nakita namin. Nung last time dito ako nakakita higaran, parang wala ako makita dito no. O doon pa tayo sa may banda doon tumingin ng mga higat-higaran. So dito pala nako, ito lang pala yan oh. So ito po yung higat-higaran. Yan tingnan nyo yung halaman na yan ano. So tingnan natin yung itsura niyan. And ayan po yung kanyang mga dahon, medyo magalas-galas, hindi naman siya sobrang galas, pero makikita nyo po yan, may kulukulubot po, nakikita nyo. And ito meron siyang kita nyo bulaklak no, na parang white. Tapos po yung pinaka stem ng kanyang bulaklak medyo magalas. Ito dito nagsisimula yung pinaka bulaklak niya no. So eventually yung mga ganyan-ganyan po magiging ganito maliliit na bulaklak, nagkatabi-tabi no, o nagkadikit-dikit. Tapos yan, nakaganyan siya. Minsan po tinatawag din itong trompang elepante, o minsan hikaw-hikawan no. Pero kayo ba sa inyong mga lugar, meron ba kayong napansin na ganitong halaman? Ano po yung tawag sa inyo ano? Kasi sa iba't ibang lugar, meron po tayong iba't ibang katawagan sa halamang ito. O comment nyo lang po dyan kung ano po yung tawag sa inyong lugar nitong halaman na ito. Pero po ang halamang ito ay yung Heliotropium indicum. Yan po yung totoong pangalan niya no, scientific name niya no. Bakit kaya siya tinawag na trompang elepante no? Dahil po dun sa hugis po nung ganito niya, parang yung sa elepante na nakaganon. Minsan naman po hikaw-hikawan dahil nga po sa mukhang hikaw ano, lalo itong mga may bulaklak na.
At higad-higaran dahil mukhang higad siya dun sa kanyang texture, no. So ito po, napakadaming benepisyo. Naalala ko nga po nung kami ay elementary pa, meron kaming hervary sa school, no. At pinakukuha kami nung mga halaman na talagang nakakagamot, yung mga medicinal plants. So iyan po yung naging project namin before, at naalala ko na isa itong halamang ito sa mga dinala ko sa eskwelahan, dahil nga po nung bata pa ako, yung mga lolo't lola ko talaga namang kumukuha po nito para ipanggamot, ano. Ano-ano nga ba yung mga benepisyo ng halamang ito? Unang-una po sa lahat, kapag halimbawa po nagkakasugat kami before, may mga kinukuha kaming mga damo. Isa po yan, ano, katulad po ng mga lungain, yan, yung ilan po yan sa mga first aid namin sa mga emergency. Kung halimbawang nasusugatan kami, natataga kami ng mga kutsilyo, at mga simpleng sugat, ang ginagawa po namin, ito pong mga dahon ng higat-higaran, yan, amin po yung talagang hinuhugasan, tapos yung dinudurog, tapos kukuhanin yung katas, tapos ilalagay po dun sa dumudugong part, ano, o dun sa sugat, para po tumigil yung dugo, at the same time po magamot yung aming sugat. Common weeds lang naman po ito, no, o isang damo lamang na talagang makikita sa mga bakuran. Minsan nga binubunot lang, ano, pero hindi kasi alam yung benepisyo. Ito po madalas gamitin as native medicine, ano, sa mga ibang bansa tulad po ng India, no. Pero dito sa Pilipinas po, yan, sabi ko nga sa inyo kanina, nagagawa po namin yan sa mga first aid. Isa pa po na gamot nito sa ibang bansa, minsan ginagamit po sila as gamot sa eye irritations, ano. So hindi ko lang alam kung paano yung proseso ng paggamit ng halamang ito sa eye irritations, pero po sa ubot sipon, dito po sa ating ginagamit yan, ano, as remedy. Paano nga ba ginagawa dyan? Usually kasi ang ating alam po ay yung mga oregano, yan yung ginagamit natin, damong Maria. Pero this one, yung higat-higaran, bihira nating marinig, ano, na ginagamit po yan sa ubo at sipon. Pero ang totoo po niya, nakakagamot po ito ng ubot sipon, ano. Katulad din po ng treatment natin sa oregano, yung halimbawa kakatasin natin, ano, pwede nyo pong ibabad sa tubig yung mga dahon niya, or kaya ipatong sa sinaing. Tapos po kapag medyo malambot na, pwede nyo po siyang lapirutin, tapos kuhanin yung katas, ano. Tapos po yung katas, yun po yung ipapainom dun sa mga may ubot sipon. Usually ang mga halamang pong ito pinag-aaralan na, no, at yung iba nga po ginawa na pong kapsula, tablet, syrup yung halamang ito, at talagang binibenta na sa merkado. Isa pa po dun sa benepisyo na talagang binibigay nitong ating higat-higaran is pwede po siyang dietary food supplement, ano. Pero sabi niya po, wala pa po yung therapeutic claim. At ito po ay subjected pa, no, sa approval ng Department of Health. Kaya po hindi pa yan masyadong inilalabas. Ngayon po, meron pong gumagamit ng halamang ito sa mga abnormal or late na menstruations, ano. Yung pong kanyang ugat, yan po, kinukuha po yung ugat niya, tapos po, yun po yung pinapakuluan, no, tapos ginagawang tsaa. So napakaganda po ng benepisyo niya, no, at talagang makakatulong sa atin. Ngayon naman, pag-usapan natin, kasi kanina na sabi ko sa inyo na pwede siyang gawin po, no, yung paglalapirot nito or pagkuha ng extract nitong dahon, maganda po na gamitin. Isa po yung way, no. Pero ito po pwedeng gawin rin pong tsaa, no. Kung halimbawa gusto niyo pong gawing inuming tsaa, pwede po, ano, para po habang meron kayong ubot sipon, yan po yung inyong inumin. So paano nga ba? Kuhanin natin itong isang yan, isang puno na yan. Tapos po ipapakita ko sa inyo, no, kung paano ang paggawa ng tsaa dito sa ating higat-higaran. So ito, hugasan na natin yung ating higat-higaran. Hugasan nyo pong mabuti, no. At ayan,
Hugasan lang po sa running water. So, kailangan natin ng 5 basong tubig. So, kukuha tayo ng 5 basong tubig. Ito sa ating tubigan. At yan po yung ating gagamitin dito sa paggawa ng tsaa ng higad-higaran. So, kumuha muna tayo ng 5 basong tubig. So, ito na po yung ating higad-higaran. Isang ganito lang po or dalawa. Hanggang 2 higad-higaran na plants yan. Kahit po kasama na yung mga inyong mga bulaklak, yan, may mga dahon. So, ang gagawin po natin is, eto, pwede nyo pong tanggalin yung ugat. Tapos, yung isasama lang po natin, yung kanyang stem, tsaka po yung, yan, dahon, tsaka mga bulaklak. So, hiwain na po natin ng maliliit yung ating higad-higaran. Yan. Pwede pong pinuhin natin. And pwede rin po na ganito lang yung ating paghiwa. So, ayan. Nakita nyo na po, pwedeng ganyan lang Tapos, ito na po yung ating 5 basong tubig. Lagay lang po natin dyan yung ating yan, higad-higaran. Kung halimbawa po, mas matindi yung ubo nyo, o mas matindi yung sakit nyo, pwede po 2 puno po na ganon yung inyong gamitin. So, ito po, pakukuluan muna natin ng 10 to 15 minutes. So, ito na, isasalang na natin at yan, pwede natin. Tapos, pakuluin nyo lang po yan ng 10 to 15 minutes yung ating higad-higaran. At yan po, mamaya po magiging tsaa na yan. Balikan natin. So, ito na, kumukulo na, after 15 minutes po, talagang kumulo na yung ating ginagawang tsaa. So, ngayon ang gagawin natin is strain natin yung mga dahon-dahon. Tapos, kukunin lang po natin yung pinaglagaan, So, ayan, para maging tsaa siya. So, eto na nga po yung nagawa nating tsaa, mula sa higad-higaran. So, ayan po. Maaari din po yung makapag-cure ng mga nerve disorder, kidney problem, pwede rin po yan. Ito po ay maganda ring antiseptic, yan, at syempre po anti-cancer, kaya maganda to dahil marami pong benefits. Isa pa po dyan, anti-inflammatory din po. Ano nga ba yung important na sangkap nitong higad-higaran? Mayroon po siyang important na phytochemicals, katulad po ng tannin, saponin, steroids, oils at glycosides na nakakatulong po sa atin. Kaya po maganda sa ating kalusugan. Talagang matutulungan po kayo sa inyong mga sakit. So tikman natin kung ano lasa, tapos sasabihin ko sa inyo. So ayan, tikman na natin. Ano nga ba lasa? Okay na okay siya. Wala naman lasa, Unlike nung iba nating mga na-featured na mga halamang gamot, medyo mapait, pero this one, wala siyang lasa. Para ka lang naglaga ng talbos, talbos ng kamote. Pero mas, ito nga, wala pang lasa kaysa sa talbos So, maiinom mo talaga siya. Ito po, pwede nyo pong inumin 3 to 5 times po a day, So, wala naman po itong overdose, kaya okay na okay lang din po, na inumin nyo po. Lalo na po, kung meron kayong ubot sipon, maganda po ito na inumin, or pwedeng gawing tsaa, parang daily tea nyo lang po, So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video about dun sa ating halamang higad-higaran. At check nyo po, baka meron po kayo nyan sa inyong mga paligid lang, Minsan, yung mga akala nating damo lang, binubunot-bunot lang natin, hindi natin alam na marami palang benepisyo, And I hope nakatulong po ako sa inyo, na malaman po yung benepisyo pong taglay ng halamang yan. And next time po na mga ilangan kayo, as emergency, as remedy, pwedeng nyo po yung magamit. Salamat ng maraming mga ka-MVP sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment ng ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganyang usapan, yung plants and gardening, syempre yung mga benepisyo ng halaman, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park
Ayan, Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTV. And this is Hermes Unaho. Nagsasabi sa inyo ng Happy Planting. Bye-bye!